Sa ilalim ng karagatan sa Tacloban City, hindi lang mga lamang dagat ang nahanap ng mga lokal na mangingisda. Dahil ang mga labi ng biktima ng pinaka mapaminsalang bagyo dito na nahihimlay. Nang manalasang Super Typhoon Yolanda noong 2013, 6,300 ang opisyal na idineklarang nasawi ng pamahalaan. Pero marami pa rin ang nawawala. Paniniwala ng mga mangingisda, ilan sa mga nawawala tinangay ng alon at nasa ilalim ng Kangkabato Bay. Lahat ng debris nang galing sa taas napunta dito sa Kangkabato Bay, napunta dito sa dagat. Iba-ibang klaseng debris. Hanggang ngayon, hindi pa yan nalilinisan. Pati yung iba naming mga kasama na mangingisda na missing, nandito sila. Noong November 26, 2015, unang nagsagawa ng retrieval operation ng Tacloban Fisherfolks Urban Association. Katulong nilang lokal na pamahalaan ng Tacloban at ang Public Attorney's Office Forensic Division. Unang nakuha ang isang kotse. Sunod ang iba't ibang bahagi ng buto ng tao. Ang isang labi, nakasuot pa ang damit ng makuha ng mga mangisda. Ang gusto namin, dahil kami ang nakasurvive na kasamahan nila, tulungan namin sila na makuha yung mga parte ng katawan nila, mailagay doon sa sementeryo para mapalagay naman yung mga kanilang kaluluwa. 4 na bungo ang kanilang nakuha ng araw na iyon. Ang dalawa, halos kumpleto na ang mga kalansay. Ang nakita namin talaga dyan, yung hinahanap ng mga pamilya, ng mga kamimro nilang pamilya na namatay, na missing, nandito pa sila. Kasama mga mangisdang unang gumawa ng retrieval operation, muli silang sumisid kasama ang reporter's notebook. Yung hangin, pagkatapos ng Yolanda. 3 araw, 4 na araw, nalulutang na yun. Nandun na sa amin yan. Sa gilid na ng bumabaho na hanggat na na lang sila. Lumubog. Na lang. Mahigit 3 oras na sinuyod ng mga mangisda ang ilalim ng karagatan. Ilang sandali pa, iniangat na nila ang ilang pirasong buto. Sa tingin nyo, bakit maliliit po ito? Ng bata. Baka ng bata yun yung mga buto-buto. Sa inyo na parte nakuha yan? Ito, dagat. May tabi-tabi. Sa gilid lang? Hmm. May makasama pa bang ibang buto-buto yan? Hindi na, amo lang nahanap namin. Yan lang. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 1,061 katao ang nawawala pa rin matapos ang bagyong Yolanda. Marami sa mga kaanak nila, hinahanap pa rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang metro mula sa baybayin ng Kangkabato Bay, nabutan namin si Alvin Idano na nagkukumpuni ng kanilang bahay dito sa Barangay 83, Tacloban City. Ito yung flooring namin, yung bahay namin, dito yung pinto, dito yung kitchen namin, doon, at dito namin yung banda yung CR namin. Siyempre masakit na ganyan ang itsura ng bahay namin, flooring na lang yung nakatira. Wala, masakit talaga. Hindi ko nga nalalapitan ito ng isang araw na ganito yung nakikita namin sa bahay namin. Ang mas masaklap, hindi lamang bahay at mga kagamitan ang nawala sa mag-asawa. 3 sa kanilang 5 anak, tinangay ng storm surge. Umano siya, umalon, lalo na malakas, parang yung isa ang lalaki, ang namin, na nakuha niya. Pagbalik niya ulit, wala na yung dalawa, nadala ng alon. Yung bunso ko po, nasa
Father-in-law po nasa kanya. Pag tingin ko sa kanya, wala na yung anak ng bunso ko, yung 3 years old ko po. Yung mga araw noon, nasa puno ako ng kahoy, makyat. Sumisigaw ako, parang malulok yata ako. Wala na akong pag-asa na makita sila. Ako, umaasa pa rin ako na makikita ko sila kasi meron na magsabi na meron daw mga bata na nakuha tapos ilinipat lang sa ibang lugar. Siguro kung totoo man yun, makasama rin yung mga anak ko doon. Kahit isa lang o dalawa, sa akin kasi napakasakit naman na makukuha sa akin yung 3 kaagad. Kahit traidya yan, masakit din. Umasa pa rin ako nga sana mayroon akong anak doon na nandun. Sa kabila ng kalungkutan, nagpapakatatag ang mag-asawa para sa kanilang 2 anak. Ako, madalas ako naiisip ko yung anak ko kasi minsan hindi ako nakakatulog magdamag. Tapos iniisip ko kung kahit yung mga kagagawa nila, parang nakikita ko yung galaw nila. Yung anong nangyayari, anong galaw nila. Kahit salita nila, parang na ano ko pa, damang-dama ko pa yung presko nilang salita. Sa ngayon po, kahit ako saan magpunta, sa gabi, minsan sa pagtulog, naisip ko hindi kumpleto pa. Sana nagdadarasal ako kung saan man sila ngayon. Sana nasa mabuti silang kinalalagyan. O buhay pa sila ngayon. Ihantay ko pa rin silang bumalik. Nang araw na iyon, binisita nila ang bagong tayong memorial site dito sa Tacloban. Yung lahat ng namatay dito sa San Jose, sa Tacloban, yung lahat ng namatay dito, nandito nakalista po. Pinagdasal po namin na sana kung patay na matalaga kasi hindi namin nakikita, sana mapataas sila. Punta silang langit lahat, yung mga 3 kong anak. Sa lalim na mahigit 10 talampakan ay natagpuan din namin ang isang container van. Kasama mga divers mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng Region 8 at ilang mangingisda, muli naming nilibot at sinisid ang Cancabato Bay. Ito yung isang bahagi ng Cancabato Bay kung saan dito sa parting ito, bagamat nasa gitna, ay dito na anod o nadala yung isang container van. Kaya yung mga bangka na nagdaraan dito ay sumasabit yung ilalim nila. Iba't ibang bagay ang aming nakita at naiangat. Isang parte ng motorsiklo, ilang piraso ng bakal,
at isang bayong na puno ng damit. Sa lalim na mahigit 10 talampakan ay natagpuan din namin ang isang container van. Una-una kasi mostly yung is, nakita natin dyan, and the one observed by Fisher Folk as mostly metal, metal parts. So karamihan sa trucks, jeeps, and also kotse, no. So within 2 years yan, syempre some of them will still have laden with fuel, no. So there's a possibility because of it's 2 years already, there's a possibility na masira, mag-rush yung ating metal, at there's a possibility na magkaroon ng tinatawag nating oil spill, no, coming out from all those cars and trucks and buses, no. Isa na si Tatay Amador, 78 taong gulang, sa mga mangingisda sa Cancabato Bay na namomroblema sa pagkaunti ng huli. Hanggang ngayon, mahina rin. Lalo na kuman ngayon, lalo na humina. Sabi ko, natagal na ako sa pagkuha ng baklad. Ngayon pala ko nangyari, 2 baklad, makakabinta lang 20 pesos. Alas 6 pa lang ng umaga ay lumalaot na siya para puntahan ang kanyang baklad. Pagdating ni Tatay Amador sa kanyang baklad, sinimulan na niyang iangat ang mga lambat. Simula yan kahapon ng ganito. Hanggang ngayon, yun lang naman. Nakakatula na. Maliliit na isda na lang ang pumapasok sa baklad ni Tatay Amador. Hindi raw tulad ng dati na kilo-kilo ang kanyang nahuhuli sa baybayin. Ibibinta para ka makapira naman. Samantala nung una, maski yun isa lang. Oo, nung isa. Yun isa, minsan nakakabinta ko 200, isa lang baklad lang. Oo. Walang mintis yan. Tag 100, makakabinta ko. Umabot ng 2 oras sa laot si Tatay Amador. Ay paano? Wala naman ako ibang pinag-aasahan. Anong gagawin ko? Magkaripintir ako, hindi ko naman kaya. Nung una, medyo malakas pang katawan ko, nagkakaripintir ako. Sa pangunguna ni Mang June, sinusulong ng mga lokal na mangingisda ang paglilinis sa Cancabato Bay. 2 taon na namin itong hinihingi ng tulong. Natulungan kami, ang mga mangingisda, lalo na yung si Farmsy, para malinisan itong Cancabato Bay. Kasi alam naman namin na marami talagang debris na hanggang ngayon hindi pa siya nakukuha. So ang namin, panawagan sa national man o dito sa lokal, lahat ng agency na involved na para malinisan ito, tulungan kami sa pinansyal. Ayon sa alkalde ng Tacloban City, pinagtutuunan na raw nila ng pansin ang problema ng mga sinasakupan nila, lalo na rito sa Cancabato Bay. So we have now formed a task force not only with the city but also with the local fisher folk and some divers to start retrieving these vehicles and getting them out of Cancabato Bay. Katulong na rin daw nila ang Office of Civil Defense para sa planong paglilinis ng bay. It's a joint effort now between the fisher folk, the city government, and even OCD now is getting into the picture on how we can retrieve these vehicles. In fact, I have a program here that they submitted that I just approved for additional materials. Nanghingi ng tulong ang lokal na pamahalaan sa Office of Civil Defense o OCD. Bahagi kasi ng mandato ng OCD ang mamahala sa pagsasaayos ng mga pinsalang iniwan ng isang trahedya. May pondo rin ang OCD para sa iba't ibang rehabilitation project sa mga naapektuhan ng trahedya. Ayon sa Commission on Audit Report noong 2014, 137 million pesos ang inilaang pondo sa Office of Civil Defense. Ang problema, natuklasan ng COA na halos 40 milyong piso lang ang na-release.
Sinubukan namin hingan ng payag ang OCD para tanungin kung bakit hindi nagastos ang pondo at kung saan nila ito planong gamitin, pero hindi pa sila nagpapaunlak. Pero sa naunang payag ng NDRRMC na nasa ilalim ng OCD, may polisiya silang sinusunod bago gastusin ang pondo. Yung sa ating mga cash donations na natatanggap sa bawat disaster o ano man insidente na ating maranasan, ito ay nagagamit lamang para magbigay ng financial assistance sa mga biktima. Ito yung sa pamilya ng namatayan, sa pamilya na na-hospital o nasugatan. Doon sa ating guidelines, doon lamang pwede gamitin ang financial assistance. Bagamat naririyan ang pera, nakikita naman nila intact ang mga amounts na yan. Dahil ito ay judiciously ini-spend na ating pamahalaan base doon sa mga polisiya na meron tayo. Kaya hindi natin ito nasispend ng kung paano na lamang dahil meron naman tayong sinusunod na batas at pamamaraan kung paano gamitin ito. Pag sinabi nating underspending, ibig sabihin yung budget na nakalaan para sa recovery and rehabilitation program ng gobyerno para sa mga biktima ng Yolanda ay hindi nagamit or hindi siya na-utilize para doon sa mga tinakdang programa para sa kanila. Napakakaunti pa lang ang nagagawa para doon sa yung binabanggit ko kanina, yung pang-araw-araw na pangangailangan, which is yung kabuhayan ng ating mga mamamayan. Kasi kung wala silang sustained, wala silang nakukuhanan na hanap buhay, hindi tatakbo ang ekonomiya ng lokal at hindi tatakbo ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi matatawaran ang pagtutulungan ng mga mangingisda rito sa Tacloban para makuha hindi lang ang mga kalat, kundi maging ang mga labi ng mga biktima na nasa ilalim ng dagat. Pero hindi raw nila ito kayang mag-isa, kaya hiling nila pakinggan ang kanilang daing at huwag naman sana silang pabayaan. Mabigyan naman sana ng naaayon na respeto ang mga biktima ng trahedya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang bagong dekada ng Reporter's Notebook. Isang daang araw na lang, eleksyon 2016 na. May nakikita ba kayong maling gawi? May sumusubok bang manakot, umepal o di kaya'y bumili ng boto mo? May nararanasan ka bang kalbaryo? Gaya ng kahirapan, problema sa kalusugan, o di kaya naman ay mga hindi natapos na infrastruktura? May gusto ba kayong itanong sa mga tumatakbo sa pagkapangulo? Bilang aming susunod na leader, paano mo susolusyonan ang iba't ibang problema Sa ating lipunan at pamahalaan. Ito na po ang pagkakataon ninyo. Kunan ang mga ito ng video at litrato at ipadala sa aming Facebook page na www.facebook.com/reportersnotebook o i-tweet sa aming official Twitter account na @reportersnbgma7. Pwede ring mag-email sa reportersnotebook@gmail.com. Ang iba pang detalye ay makikita sa aming Facebook page. Maging bahagi ng pagbabantay ngayong eleksyon 2016. Report na, mga kapuso.